Pero to dapat to mali to. Ito hindi siya gumanon siya ng bahagya. Yun talaga ang isa sa mga masakit doon. Kaya yung iba iiyak talaga kasi nga financial problem dahil matatagalan bago magkakita-kita kayo ulit. Mga 10 ang naging panganay. Hindi mo naman kailangan gumastos para ayusin ang hindi kalukuhan po yun mga kasaward. Kailangan mo talagang gumastos. December talaga pinakamagastos, no? Yung iba na gustong ayusin ang kanilang mga naiwang mga anak, yung na-abandon na mga anak, marami nanonood dyan na gusto nilang ayusin yon. Kaso lang ang problema, kapos sa pera. Yo, good morning mga kasaward. Ngayon ay January 9. 9 ba? Tama ba itong aking... Oh, 9 nga. January 9 na ngayon. So, kahapon natin namin si LJ. No, nung nakaraan pa sila JC naman at si MJ. So, medyo bawi sa mga puyat, mga gastos. Pero tuloy pa rin ang laban. Oh! So ngayon mga kasaward, back to normal na naman tayo, no? Ito may problema kasi ako sa aking action cam, 'di ba, nung nakaraan kung napanood niyo yung aking vlog na yung nilagay ko dito, yung kinuwintas ko dito, no, ang aking action cam. So maraming nagreklamo doon dahil yung masakit nga sa mata, yung ang problema doon yung pagpaling-paling, no. So ang ginawa ko nung nagpunta kami ng SM Dasmariñas, sinubukan kong gumamit ng kwintas ulit at GoPro ang ginamit ko. So yung GoPro 13 ko. So maraming nag-comment na mas okay, mas maganda, parang normal na vlog lang. So ngayon ang ginawa ko, gusto kong naghanap ako ng settings dito sa action cam kasi halos na pinagkinalikot ko talaga to. Nag 4K na ako, nag 2K, nag 1080, no, sinubukan ko. Tapos yung FPS niya, sinubukan ko yung ibang mga settings para pagka ginanon mo yung camera, no, pag pinaling-paling mo, siya, yung maganda pa rin siya panuorin. Yun kasi ang naging problema ko sa action cam. Baka hindi ko lang nakuha yung settings, no. Pero yung pansin nyo, pag pinaling-paling, para siya nagkaroon ng delay, no, yung parang hindi sumasabay talaga. No, so siguro may mga magko-comment, tininan ko na rin sa YouTube, sa mga tutorial. Tapos si John Reed tiningnan na rin. Nagpaturo na okay, team nag-message na ako. Pero talagang hindi hindi yung basta yung mga kasaward, yan yung pag ganyan. Yan, yung ganyan, pagpaling-paling. Ang gusto ko kasi yung walang delay, yung gusto ko yung sumabay lang, parang nakagamit ka na ng cellphone, no. So ito ang action cam ang gamit ko ngayon. So subukan ko to, ito bagong settings naman to, no. Titingnan ko kung mas okay na to pagka yung pagpaling-paling ba. Yan yung minsan kasi pag ganun mo, delay siya, you know. Pero so stabilize siya. Pero hindi katulad ng GoPro na talagang hindi masakit ang mata pag pinaling-paling. Yun lang naman ang problema. Baka hindi ko lang na set sa magandang settings yung hinahanap ko. Imposibleng wala yun dito sa action cam. Yan. So tingnan ko tong settings na to kung okay ba. Ito mukhang okay siya, itong settings na to. Kasi kaso meron siyang nagalaw pa rin siya ng konti pagka nag-stop na yung paghimunto pak. Meron siyang delay konti. At check natin. Yan, subukan natin ito sa buong vlog, yung ganitong settings. Mga kasaward, yung iba kapag hindi masyadong sa camera, hindi nila mapapansin yung sinasabi ko. Pero yung mga marunong talaga, especially mga photographer siguro or mga professional na may alam talaga sa tumingin ng mga camera, ng mga footage, alam nila yung tinutukoy ko, no. So alam nila yung ibig kong sabihin, alam din nila yung paano ayusin, no. Tingnan nyo, subukan natin sa GoPro natin yung GoPro, anong pinagkaiba. Yeah.
Tingnan natin. Nasaan yung aking GoPro? Lang. Ginagamit ko na lang kasi ang GoPro mga kasober pag naka-reserve lang to pag sa dagat. Or sa ano lang yung para pinagpahinga ko muna, mahabang panahon kong ginagamit yan eh. Yan, ito subukan natin to. Yung sa paganon-ganon, paling-paling. So ayan, ito yung GoPro na gamit natin, no. So ayan, ito yung GoPro na gamit natin, no. Yan, GoPro na to. So yung katulad niya, no, yung pag ganyan. Yan. Yan, no. Tingnan mo paling, steady talaga siya eh. JJ. Yan ang ganitong settings ang gusto kong mangyari sa action cam. No, yung kahit paikot-ikot ka, wala siyang delay, talagang sumasabay siya. Yun, no. Talagang wala kang makikita mga masakit sa mata, no. Pag yung paling-paling na naman yung pag ganyan-ganyan ang ano ko, you know. Para pag nilagay ko siya sa kwintas, kahit yung action cam, kahit saan ako magpunta, hindi masakit sa mata. Dahil pag sumasabay siya sa galaw ng GoPro. Yan, oh. Yan, itong settings na to ang hindi ko makita-kita doon sa action cam. Pero malamang nandito lang to. No? Imposibleng wala. Yan. Or baka talaga sabi ni John Ray, baka daw may sinabi si John Ray na hindi ano ba yung sinabi ni John Ray dito? Baka hanggang doon lang talaga ang kanyang stability ba yun? Pagdating sa pagganon-ganon. Ayan. So ito, pero ito muna ang gagamitin ko. Itong aking GoPro 13 ay ang ginagamit, naka-reserve na lang to sa pang-backup na lang muna. Kasi ito muna talagang ginamit ngayon sa mga vlog ko. Kasi lalo pag gabi kasi ang ganda ng kanyang camera. No, yun lang ang hindi ko makita, yung settings na kung paano yun, yung ganito na sumasabay siya, walang delay, ganyan, oh. Yan. So hindi siya masakit sa mata. Yan. Pagka pagtakbuhan yan. Na ito maganda ang GoPro, yung magalaw-galaw talaga. Na kasi talagang maganda ang stabilization nito. Yan. Siguro pag sa dagat, siguro ito ang ilulublob ko, itong 13. Takot ako dito kasi baka bumigay eh. Pero hindi pa naman siguro. Hindi naman. Sinubukan ko sa swimming pool, hindi ko pa subukan ilaglag sa ilublob sa dagat. Ang mga GoPro kasi subok ko na lahat ng mga GoPro, pang matibay talaga sa dagat yun. Yeah. So dito muna tayo. JJ! Ito naka-action cam na tayo. Pero ito mukhang natsambahan ko na yung settings na hinahanap ko. Titingnan natin. Pero hindi pa ako nagalaw pa rin siya. Ang gusto mo kasi pag huminto din yung footage. Meron pa siyang kunting galaw pa eh. Akin na silas ko. Subukan mo natin tong settings na to, ha. Isa-isahin natin. Ang importante, ganda ang kamera niya. Ngayon ay pupuntahan natin ang kubo. Huy, nauna ka pa sa akin! Kumusta na kaya dito? Hindi ako masyado nakakababa dito eh. Mingaw. Walang ganap. Wala masyadong ganap ngayon mga sod. Ilang araw na. Ngayon ay January 9. So, ibig sabihin 9 days na akong hindi umiinom. Paabutin natin 2027. Yan. Walang tao dito, no? Sige na. Baka nag-vlog sila. Uy, ano to? Baka may nag-inuman niya kagabi dito. Uy, mayroon pa natira. Ilan pa to? 1, 2, 3, 4, 5. Ouch! Ito, wallet. Baka may pera to. Wala naman. May nag-inuman siguro ito kagabi. Saan mo galing yan? Ibalik mo yan, hindi sa'yo yun. Akin na. Walang niya ka. Saan mo kinuha to?
O, tara, tara, dali, dali. Halika na. Mamaya ka na, bumubala, dali, dali. JJ. Alis kami, sige ka. Alis kami. Tara. Dali. Sama ko si Mami. Mami, tara, alis na tayo, Mami. Dali na. Huwag ka dyan. Tara, tara. Dali. Halika. Kasi mga kaswal, kaya nahanap ko yung settings na yon dahil di ba, si Mateo ay nagbibideo garo sa akin. Si Mateo kasi magalaw ang kamay eh. Magalaw, hindi pa niya kaya mag-steady ng kamay. Talagang magalaw yung katawan niya. Kaya pag GoPro ang gamit, walang problema. Naka-steady yung... ito kasi, pag ginalaw-galaw mo, mararamdaman ng mga mata ng manunood eh. Na kulang sa stability. Hinahanap ko yung settings. Pero itong na-discover ko yung settings, mukhang okay na siya oh. Oh. Baka ito lang yung hinahanap ko, maganda. May nakita pa akong 3 settings pa na hindi ko pa nasubukan. Ito muna ang sinubukan ko. Baka ito na yun, okay na yun. Ngayon, pagka okay to, subukan kong mag-vlog ng ilalagay ko dito sa ikikwintas ko ulit yung action cam. No, kung katulad na ba siya ng quality ng GoPro na ginawa ko ng nakaraan na maganda sa mata. Gamit ang settings na to. Akyat muna tayo sa taas. Titingnan ko lang mga kasword. Kahapon kasi pinatapos ko lang yung mga pinapinturahan doon. Si GR lang kasi Leonardo kasi ay may importanteng lakad no. Kaya hindi siya nakapasok ng 1 linggo. So ngayon ay Biyernes, ang balik nun ay sa Lunes. Hindi pa sigurado yun. So hindi ko muna pinapasok si GR kasi wala pa si Leonardo. Pero kahapon pinapasok ko na siya kahapon para matapos lang yung pinipinturahan doon sa mga railings. So ang mangyayari nito ngayon, titingnan ko pa bukas or sa sunod na araw, kailangan ma-clear na namin to na alis kasi gagawin na to eh. No, mamimili muna ako ng mga materials, tiles no. Baka mamaya makapunta ako ng Wilcon para ilagay dito. No, kasi konti na lang to eh. Pagkatapos to, yan. Ito madali na lang to dito eh. Matanggalan to tapos malagyan ng tiles, ayos na. No. Yan ang susunod no, para pwede na kaming lumipat. So, titingnan natin doon sa taas. Yun. Init na. Kasi ang oras ay alas 11:35. Halito pa rin yung mga gamit no. Uy. Nainitan yung lamesa dapat dito. Yan. So, napinturahan na. Ayan. No, kasi para hindi makapinitit yung kalawang. Primer pa lang ito mga kasoberd. Yan. Tinapos talaga ito ng GR kahapon. Yan oh. Pati ito. Lahat. Yan oh. So okay na siya. Ayan oh. Okay. Wow. Ba. Hindi pa ito yung hinahanap kong settings talaga. Hindi pa siya katulad nun sa GoPro na meron siyang kapirasong delay ng konti. Ano yun? Pero okay na. Oh, ga.
Pero okay na siya. Ang selan sa ano ah. Jeje! Kita ka Jeje! Jeje! Dito si Papa! Huwag ka na umakyat dito, mainit! Mainit! Hi! Bantayan mo, baka akyat dito yan! Naku, pupunta ka dito! No, gusto lobas ng gate, oh. Po! Huwag ka na umakyat, mainit. Bababa na lang ako, ha? Bababa na si Papa. Oo, bababa na ako. Opo. Oo, bababa na si Papa. Bantayan mo, BBL, ha? Baka umakyat. Akyat yun, marunong na yun pumunta dito. Opo. Nagtatawag na si JJ. Yan. So ito hindi pa natin napalagyan. Mamili pa akong tubular pa para dito. Taas to kasi protection pa rin to para kay JJ. Dahil may upuan kasi dito eh. Pag pumatong dito yun. So may posibilidad na malalaglag. So dapat nalagyan din ng railings hanggang dito. Yan. Yung ganito rin. Para hindi talaga siya makaakyat dyan. No chance. So ito rin lang ang problema dito. No? So kumbaga hindi pa siya fully safety. Dahil pwede ka pang malaglag dun. Sa mga bata. No? Pero itong kabuuan, tapos na. Yan. So ang gagawin na lang ito mga kasoward ay ito. Ito bubuhusan to. Palagpas yan dito. Tapos may ilaw. Poste, ang parang pinaka-poste niya. Yan. Yan. Ito. Bubuhusan yan. Sasakupin to. Pero to dapat to mali to. Ito hindi siya gumanon siya ng bahagya. Dito lang kasi dugtong to eh. Pero okay lang yan. Kapiraso na lang naman. Ganun din yan. Isasakupin to. So ibig sabihin pag nabuhusan doon, mabuhusan to, nakakapit naman siya dito. Matibay. Sobrang tibay na nito. Mayroon pa rin dyan. Tibay. Tapos ito sasakupin po ng poste. Bubuhusan yan eh. Sakop po. Yan. Yan ang mangyayari. Pati ito lahat yan. Bubuhusan yan. Yan tulad ito. Sikakyat. Itong dugtungan ito. Bubuhusan yan. Tiba yan. Para may poste tayo may poste, may ilaw. Okay. Yan. So yung nasasayangan mga kasoward kasi sayang yung view na hinarangan ko dito. Okay lang po mga kasoward. Minsan kailangan natin mag-sacrifice para sa safety. Dahil ayaw ko talaga na may chance na magkaroon ng lusutan na kaya lumusot ang mga bata dahil mahirap, nasa taas tayo eh. Kaya yun na lang muna ang ginawa ko. Para sigurado tayo kasi lalo pat makukulit yung mga anak ko. Mahirap na. Tapos baka magkaroon pa ng bisita. No? Magkaharutan dito. So, mabuti na yung safety first. O maganda talaga yun kung wala yan. Kasi kita mo talaga yung buo. No? Kaya di yung gusto mo makita, dun sa taas. O dito, yan, kita naman siya. Diba? Ayos. Yung siguro lang kung gano'n, mamaya kumakas dito. Ito, paano ba ito? Dapat pala ito na
kalawang. Yeah! Dapat na-experience din. Kasi pinapasok na rin ang kalawang. Bigla akong tinamad. Nahinto kasi yung momentum ko sa pag-vlog mga kasword. Lalo yung nandito yung mga anak ko. Pa isa-isang upload, dalawa na lang. Nandito sila. Dahil siyempre marami mga kaganapan. Ganun pa naman ako pagka medyo nahinto yung momentum ng ginagawa ko. Wala na. Ang hirap makabawi yung parang biglang tatama rin yung aking katawan. Tapos parang pinipilit ko na lang munang mag-vlog. Katulad ngayon, tinatamad pa rin ako pero wala lang. Gusto ko lang ituloy-tuloy pa para bumalik yung sigla ng katawan ko dahil siyempre sobrang saya nung nandito yung mga anak ko tapos biglang nagsipag-uwian na sila. So nagkaroon ng konting lungkot, pagbabago. Pero wala namang problema dahil ang masakit lang naman dyan mga kasword, yung malulungkot ka kapag katulad ng mga sitwasyon namin. Katulad ng sitwasyon ko. Sobrang nakakalungkot lang dyan iisipin kapag yung talagang pagdating sa hirap na hirap sa financial, di ba? Kasi pag naghihiwalay-hiwalay na kayo, ang isa sa mga magpapalungkot talaga sa'yo ay yung kailan kaya ulit makikita mo yung mga anak mo, kailan kayo magkasama-sama ulit. Kasi nga, involve ang pera. So, matatagalan dahil kailangan mo munang mag-ipon para magawa mo ulit yung mga bagay na magkasama-sama kayo. Yun sa part ko, sa example lang sa akin. Kung meron mang katulad sa akin na ganun ang sitwasyon. Yun talaga ang isa sa mga masakit doon. Kaya yung iba, iiyak talaga kasi nga financial problem dahil matatagalan bago magkakita-kita kayo ulit dahil malayo yung iba, 'di ba? Especially kung kailangan pa ng pamasahe sa eroplano. Kaya yun talaga. Sa part ko, hindi na ako masyadong nasaktan na nalungkot na iiyak kasi nga hindi ko naramdaman yung ganung mga. Ang naramdaman ko na lang ay yung maghiwalay na kami, nakakalungkot. Pero yung part na mahirapan ako magkita kami ulit, kaya sa ngayon kasi kaya ko kasing gawin yun. Yung halimbawa kung gusto kong pumunta ng Kasiguran, makakapunta agad ako. Kung gusto kong pumunta ng Mindanao para makita si LJ, kaya kong kumuha ng ticket ng eroplano para puntahan siya. So sa ngayon ay kayang-kaya ko pa yung financial para makita lang yung mga anak ko. So hindi ako masyadong nasasaktan sa part na yun dahil alam kong kayang-kaya ko pa. Pero kung hindi ko kaya yung mga ganung bagay, no, talagang iiyak ako kasi ilang taon na naman bago kami magsama-sama ulit. So masakit talaga yun. Pero dahil alam ko na kunting ipon lang, kunting trabaho lang, magkakaroon na ulit ako ng budget para sa kanila kung gugustuhin ko. Kaya hindi na ganun kasakit sa part ko. No? At saka at the same time naman, lagi naman kaming nagkikita, may contact na rin. Diba? So yun lang. Alam ko nakaka-relate kayo. So yung, alam ko maraming nanonood sa akin na na-inspire na sa mga nangyari sa buhay ko. Alam kong mayroon pang mas malupit dyan. Baka yung iba dyan, mga 10 ang naging panganay. Ayan. So, aminin nyo man, mag-comment kayo. Alam kong gusto nyo mang ayusin, gusto nyo ma-meet lahat ang inyong mga anak. No, gusto nyo mang maging ganun din na magkabanding-banding yung mga anak nyo sa iba't ibang yung mga kamalian dati na gusto mong ayusin. Pero ang talagang ang barrier or ang hadlang ay ang pera talaga, financial. Dahil kapos lalo kung manggagaling pa sa malalayong part ng Pilipinas, lalo pat kailangan ng pamasahe sa eroplano, talagang mapamamahal ka mga kasoward. Nako, yung biyahe, yung pamasahe, lalo pag susunduin mo pa, syempre, di ba? Lahat ng mga, isa sa pinakamahal talaga pagdating sa mga part na yung travel talaga, sa pagkamahal. Yun talaga ang mabigat. Kaya alam ko maraming nanonood sa atin dyan na na-inspire din sa mga ginagawa ko pagdating doon sa mga anak ko, yung mga dating mga kamalian na gusto kong ayusin ngayon na ngayon ay nagiging okay na. Marami dyan na gustong ayusin din, na inspire, kaso lang ang problema yung financial dahil talaga magastos talaga at magastos talaga siya. Yan ay consequence mo na yan natin dahil gumawa tayo ng kamalian dati. So kumbaga pagbayaran natin ngayon, no?
babawi tayo. So, kailangan natin mag-sacrifice. Ako naman, masaya ako na kinaharap ko yung mga consequences pagdating doon. So, hindi masakit sa loob ko. Kaya masaya nga ako kahit na wala problema kahit gumastos, napaghahandaan naman. Yan. Sayang yung mga magsasabi na hindi mo naman kailangan gumastos para ayusin ang hindi kalukuhan po yun mga kasaword. Kailangan mo talagang gumastos. No? Lalo pag sa part ko na matagal ako nawala sa kanila. Kailangan mo talagang gumastos, magbabayad ka ng aeroplano, magbabayad ka ng travel. Siyempre, pagdating doon sa kanila, siyempre magbibigay ka ng kapakimkim, sino mag-aasikaso sa iyo. Kahit mga off-cam na yun sa akin, mga off-cam ko rin mga ganun. Yung pang complement ba? Complement. Diba? Kasi involved talaga yun eh. So kapag hindi ka gagastos, hindi mo maayos talaga ang mga problema mo. So kalukuhan po yan. Hindi yan ang pinaka main part dun sa naging problema natin. Pero yan ay part talaga. Gagastos ka talaga. Kaya yung iba na gustong ayusin ang kanilang mga naiwang mga anak, yung na-abandon na mga anak, marami nanonood dyan na gusto nilang ayusin yon. Kaso lang ang problema, kapos sa pera. Dahil kailangan ng travel eh. Siyempre kailangan bigyan ng allowance, di ba? Alangan namang pupunta ka dun sa anak mo na matagal mo nang napabayaan, tapos anong ihaharap mo dun sa pamilya na nag-alaga sa anak mo, tapos titingnan mo lang, hiyakap ka lang, tapos uwi. Hindi ka man lang magbigay ng pang-load. Kailangan talaga yung practical talaga. So actually mga kasaword, kung napanood din yung vlog ko na mayroong taga Australia ba yun o New Zealand, may pumunta sa akin dito galing sa ibang bansa. Dahil napanood niya yung vlog ko nung pinuntahan ko sila Jessie at si MJ doon sa Kasiguran, nagulat siya na may anak pala ako, may una pala akong pamilya. Nang dahil doon sa vlog ko na yun, umuwi din siya ng Pilipinas at inayos niya yung naiwan niyang anak dito. Meron din siyang ex. Tapos nung naayos niya na, inayos niya lahat ng mga papeles. Parang baka ngayon nandun na sila sa New Zealand. No, yung kinuha niya yung anak niya, gusto niyang ayusin yung future, na nakausap niya rin yung kanyang unang pamilya, naging okay dahil yun sa vlog ko. Pero bago siya bumalik ng New Zealand, hindi ko lang alam kung New Zealand ba yun o Australia, dumaan muna siya sa akin. Nagpasalamat siya sa akin vlog dahil na-inspired na siya sa nangyari sa akin eh. Na okay, kung ako kaya kong gawin yung ganun, how much more sa kanya, meron siyang financial dahil matagal na siya sa ibang bansa eh, nakaipon-ipon na siya. Ayan. Yung ganun talaga. So, yun lang ang aking yung kasi may mga nabasa kasi akong comment kasi na hindi naman nang babash, yung lang, yung hindi naman kailangan ng pera, maraming pera para maayos mo. Hindi yan ang major, pero kailangan mo talaga. Kailangan mo ng pera talaga. Dahil yun ang susupply sa'yo ng pagkain, mga biyahe, ang gasolina. So, baka major na pangangailangan pa ngayon pagka nasangkot ka sa mga ganitong katulad ko ng mga may problema. No? Applicable. Ayun mga sinasabi ko naman, yung tungkol lang sa mga nangyayari sa akin. Yung naging buhay natin. So, ngayon, okay. Ayos na ako. Ang ano ko na naman ngayon, ang iniisip ko ngayon ay kung baka magbabakasyon ako pa. Nagpaplano kasi akong pumunta ng Kasiguran. May mga area pa kasi doon na hindi ko pa napupuntahan. Mga gandang tanawin. Pero baka magmumotor lang ako. Or magbimindanao ba ako? Doon kay LJ. Doon sa lugar nila LJ mga kasor, marami pang mga magagandang tanawin doon. Marami mga ilog din doon. Gaganda ng area na yun. Pero yun, hindi na pa-publish kasi malayong part na yun ng Mindanao kasi. No, sa amin. Maraming magandang ilog dun. Yan, so may mga pinaplano ako pero wala lang, hindi lang nagre-refresh lang ako ngayon. Tulog muna ako, bawi. Lalo ngayon mga kasama, sa totoo lang, ang problema ko ngayon, yung nararamdaman ko pa yung kagustuhan uminom, lalo kaya nakita ko yung Red Horse. Kaya umalis ako dun eh. Baka mamaya mapainom ako. Talagang pinipigilan ko. Dinidisiplina ko talaga yung sarili ko na kailangan magawa ko talaga ngayon, taon na to, na hindi talaga titikim ng alak. Kailangan malagpasan ko yan. 9 days na. Kasi last na challenge na ginawa ko yan, alam ko nandun din kayo nun,
muntik ko nang mata, ma-fulfill, ang tawag doon, muntik ko nang, ano ba tawag yun, yung, hindi yung promise made to be broken. Yun ang nangyari sa akin. Nag-promise kasi ako na mag-challenge na hindi ako inom ng buong taon na yun. Hindi ko alam kung 2022 ba yun or 2023. Hindi ako sure kung anong taon yun. Kaya lang, hindi ko siya nagawa dahil kinapos ako ng 15 days. Dahil nag-reunion kami ng batch namin ng high school ng December 16. So, dapat iinom ako January 1 na. Eh, hindi na ako nakatanggi sa mga batch ko kasi for 20 years yata, almost 20 years na nagkita-kita kami. Eh, napatagay ako doon sa mga kaibigan ko, tinagayan ako, nainom ako, wala na, tuloy-tuloy na. Pero yun, almost a year din. Dahil 15 days na lang eh, magagawa ko na yung challenge eh, mabubuo ko na yung challenge. So ngayon, ito ang aking gagawin. Kailangan, hindi ako iinom kahit titikim, pero pwede ako sa wine. Yan ang aking challenge ngayon. Dinidisiplina ko yung sarili ko. May mga herbal akong mga iniinom araw-araw. Yun ang lang gagawin ko para sa ating health. Kasi alam ko pagdating ng 2027, iinom naman ako. Kung wala akong challenge, yung red horse na yun na nakita ko kanina, wala na yun, may yellow na yun, mamaya iinom na ako dun. Yan. Kaya salamat din ako kay Lord dahil binigyan niya ako ng ganitong pamigil. Biruin mo, nakaraan, nagyosi ako, tapos nabuisit lang ako kasi nanakit yung lalamunan ko, tinigil ko na ulit. Pero hindi naman umabot ng nagyosi lang ako siguro may mga 1 buwan din. 1 buwan. Di ba, matagal ko nang tinigil ang pagsisigarilyo. Tapos minsan, babalik pag nakatikim, pag may malaking problema ako. Kaya, pag nag-aaway kami ni Mrs., kita niyo, wala kaming imikan. Mapapansin niyo yan eh. Sa mga vlog ko, pag hindi kami nag-imikan, ibig sabihin nag-aaway kami. Ayun, papayusi ako. Tapos, wala na, pagkatapos okay na. So, meron akong matinding pamigil talaga. Kaya, kayang-kaya ko. Kaya ngayon, kung mapapansin nyo sa mga vlog-vlog, sa mga live-live ng ibang mga kasamahan ko dyan sa mga vlogger, pag may mga okasyon, malamang hindi nyo makikita doon kasi hindi ako nainom. Yan. Ay, ba. Sarap ng buhay. Magbuburakay pa kami. Daming ganap. December talaga, pinakamagastos, no? Na araw. Pero yon okay lang kasi pinaghandaan ko mga kasunod kaya hindi ay masyadong masakit. Yung mga nagpo-post ako ng mga aray ko, gano'n, it hurts, ganyan. Yung mga pagdating sa financial, siyempre lang yung mga sinasadya ko na lang yun. Pero yung December talaga, mula January, mga buwan-buwan, talagang pinaghandaan ko yan. May nakatabi na ako para gagastusin ko talaga sa December kasi alam kong nandito talaga yung mga anak ko. December pa lang yun, mas magastos ang summer. Pag nagsama-sama ang mga anak ko sa summer, pag yun ang magastos dahil ang tagal nila dito. Ang December, isang bagsakan lang yun eh. Yan, yung pinaka magastos talaga pag summer. Matagal sila eh, siyempre, ligo dagat, kung ano ng mga adventure, nakain sa labas. Pinaghandaan ko. So ngayon, ang mangyayari ngayon, vlog ulit ako, January. Katulad ng mga kasaward, nung December, kasi alam kong gagastos ako talaga eh, kilala dito yung mga bata. Diba? Siyempre, pag alis nun, may mga allowance pa yun. Ang ginawa ko, medyo buti na dito si John Ray. Bumanat ako ng mga vlog nung December. Maganda naman yung naipon ko, nung revenue ko. Papasok yun sa January. So ngayon, itong January na sahod. So ibig sabihin, magkakaroon ako ng napakagandang sasahurin ngayong January. Kasi, itong buwan ng January, napakahina talaga magbigay ng revenue ang YouTube. Ibig sabihin, wala akong magandang kikitain ngayong January na to. Ang nangyayari, kaya lang magkakaroon ako ng magandang revenue kasi meron ako naipon noong December. So, ibig sabihin, pagpasok ng January, hindi pa rin ako mga problema kasi may laman pa rin yung aking bangko. Sana all. Ganun kasi nakaipon ako noong February. So, ang gagawin ko na lang, pagdating ng itong mga naipon ko ngayon sa January, itong mga revenue, papasok ng February, meron pa rin naman.
hindi lang katulad talaga ng bare months. So pagdating ng February, magtatrabaho ulit. March kasi unti-unti ng ano yan, magdadagdag ang revenue hanggang sa pagdating ng June, July. Pero ang January talagang bagsak talaga yan itong buwan na to. Yan. Kaya marami mga tatama rin ngayon. Yung iba mga live na lang ng live dahil wala magandang kita sa revenue. Pero ako, vlog pa rin kasi sanay na tayo diyan eh. Ano ba yung ako kasi ang layo kong ginagawa kapag katulad ng January, bababa ang revenue. Dahil nasanay kasi na malalaki ang revenue ng bare months. Kaya kapag pumasok na yung revenue everyday sa January, masasabi mo na ang liliit magbigay. Kasi nga, naikukumpara mo doon sa bare months, ang laki eh, halos kalahati ang nawala eh. So ang sasabihin ng mga tao maliliit. Pero ako, ang ginagawa ko, ikukumpara ko siya doon sa driver pa ako. Ang sahod ko nung driver pa ako, isang buwan, ikukumpara ko sa mga kinikita ko everyday sa buwan ng January, sobrang layo po ng diferensya. Yeah. So, blessing pa rin. Yeah, blessing pa rin. So, trabaho pa rin. Ano pa rin tayo? Vlog pa rin ng vlog kahit mababa lang ang kitaan. Pero kung tutuusin, malaki pa rin yun. Doon sa achievement mo na nakukuha mo sa buhay na naging successful yung vlogging. Ang January ay sobrang laki pa rin nun. Hindi mo nga lang siya, naikumpara lang siya sa mga bare months, kaya akala mo maliliit. Pero kung tutuusin, sa kinikita everyday sa January, pag ikaw ay sabihin natin successful ka na vlogger, maganda pa rin yun. Maganda. So, ano na lang, diskarte na lang, limitahan mo na yung mga gastos-gastos para hindi masyadong malaki ang mga babayaran pagdating ng bills. Hindi rin biro ang mga bills dito. Narinig ko si JJ. Ngayon, kwento-kwentuhan lang. Si Mrs. pala yun. Bakit? Saan punta? Ang init-init. Sino kasama mo? Pagkainit doon na, sa lungo. Saan kayo kakain? Titignan ko na lang kung makakahabol ako. Huwag nyo na isama si JJ at ang init. Ano kayo, magta-tricycle kayo? Sige, sige. Titignan ko na lang kung makakasunod ako. Si Mrs. gusto magsalungo. Pagka-init-init niyan, magpapakuha na lang daw sila. Marami kasing salungo sa Natipuan ngayon mga kasoward. Kung yan sa lugar nila Mrs. Ang October, ang February ko ay madugo din. Na abangan nyo lang, maraming mga ganap sa February na kakaiba naman. Kakaiba. Mayroon kami mga nakaschedule na mga plano na hindi na pwedeng atrasan dahil nandun na lahat. Abangan nyo yun. No? Biruin nyo, kahit kumakain ako, kahit nagdadrive ako, kahit tumatakbo ako, kahit nakahiga ako, kahit nanonood ako ng movie, no? Nagdi-Netflix ako ulit ngayon. Ay, actually hindi Netflix, yung Prime ang pinapanood ko yung mga movie doon kasi ang gaganda. Kahit lahat ng bagay na ginagawa ko, kahit anong gawin ko ngayon mga kasoward, alam nyo ba, iniisip ko yung alak. Ganun pala katindi pag bigla mong hininto. Parang alam mo yung gusto kong uminom. Pagka gusto ko talagang uminom, kasi pinipigilan ko lang talaga. So ito yung sinasabi siguro nila na withdrawal state, state of withdrawal o stage of withdrawal, withdrawal stage, ano ba tama? Na napakahirap daw talaga. Sarap. Kaya hindi ako pwedeng ako sirain. Makatikim lang ako ng isa, wala na, tuloy-tuloy na. Tsaka baka mag-penalty ako. Ba, mahal yun. 50 milyon. Mahirap na. Kaya yung mga magpapatagay sa akin, kahapon may sa akin eh. Merong nag-invite sa akin, hindi ako pumunta.
Dahil kaya lang, may mga ano, mga saan naman yun, mga kilalang tao sa lugar nila. Gusto daw akong makita, makaharap. Hindi ako pumunta kasi mga birthday, baka mapainom ako. Baka tagayan ako. Hindi ko naman pwedeng ipaliwanag sa kanila na may challenge ako, hindi makikinig yung mga yun. Ang gusto nila, tatagay ka lang isang shot lang. Eh ako, ayaw ko nga. Ayaw kong uminom talaga. Challenge. Di ba? Meron pa naman ganun mga kasord na pag tinagayan ka, magtatampo kung ayaw mo nga uminom. Kahit isa lang. Eh, ganun eh. Ayan, hindi yan sa akin. Ang dami ko na tinanggihan na ganun. Self-challenge. Mabigat tong ginawa ko ha. Sobrang bigat itong challenge ang ginawa ko. Biruin mo, 1 taon. Gaano katagal yun? Bago, hindi ko alam kung ilang buwan bago ko malagpasan tong ganitong utak na nag-iisip ako lagi ng alak. Pero siguro mga 2 to 3 months siguro, baka mawala na yung aking pagkasabik sa alak. Baka magiging normal na. Talagang hindi na ako iinom. Yan. Ay, hindi na ako maghahanap ng inom. Ay, ngayon kasi, nasanay pa kasi ako na, di ba, halos araw-araw iinom. Ang ganda na yun. Hirap pala, ang hirap. Pero ganitong pakiramdam na feel ko na nito dati nung gumawa ko ng challenge. Talagang kinaya ko naman. Kaya malakas ang loob ko na magsabi na mag-post ako na hindi ako inom sa buong taon ng 2026. Kasi nagawa ko na yan dati. Hindi ko lang nakompleto. Pero 15 days na lang out of 1 year. So, ibig sabihin, ito, kayang-kaya ko pa siyang higitan. Baka mabuo ko yung challenge na yun. At saka ayaw ko magbayad ng 50,000. Dati kasi 5,000 lang eh. Dati 5,000 lang. Ang aking pag nahuli ako, 5,000 lang yun eh. Eh, 50,000, laki niyan. Mga ilang araw siguro nakakaramdam na ako ng kondisyon sa katawan. Jogging na lang. Yun daw. Pag nakikita ko yung mga ganyan, kahit ganyan niya, relax lang, parang asarap sa pakiramdam. Alright, bababa na tayo. So, lagyan na natin itong mga upuan sa dito para nainitan. Tsaka itong extension, malamang hindi ito napatay dun sa, hindi patay. Hindi ito na tanggal dun sa, nahugot sa saksakan. Baka nakalimutan. Okay, di ba? Okay. Malak. Guys, matatagalan kayo. 1 taon kayo mamamahinga dyan. Yung ating alak. Tumaluan ang bumaba dito pag nalagyan ito ng ano. Yung, di ba pag may hagdanan, mayroong ano yan, hawakan yung stainless. Oh, sabi ko sa iyo eh. Hindi nga na ano. Hindi namukod. Mic ko to ah. So ito yung ito yung sound mga speaker na binili ni Boss Dick na pinatry sa akin. Mag-honest review daw ako kung maganda ba. Ito yung ginamit namin doon sa New Year. Kaso lang, mga kasoward, hindi pa kami nag-usap ni Boss Dick. Hindi siya, kung pang outdoor, hindi siya pwede. Kung malawak ang area talaga. Pang indoor lang talaga siya. Pang indoor. Ang problema, hindi ko pa siya nasubukang patutugin ng kulob. So, kailangan dito, kahit dito patutugin namin dito. Saka na ako mag-honest review. Kasi si Boss Dick kasi kaya siya bumili ng ganyan pang indoor dun sa kanyang ginagawang function hall. No. Sa may building pa kasi pinapagawa si Boss Dick. So, bumili siya ng ganyan. No. Bago ako magbigay ng conclusion or hatol, patulugin muna namin dito yung kulob na kulob para marinig ko yung gaano siya kaganda pagdating sa mga indoor. Yan. Yan. Kabungot ang marunong yan eh. Tapos, kasi ako ang pinapaano eh, honest review daw eh, di syempre yung pandinig ko ang masusunod. Yan. Yan natin. Tahan lang natin.
Si Julie siguro tulog na. Pag nakita ako nun, ano yun? Sorry, Ben. Di kita nasama sa taas. Mainit kasi. Pagkis mo naman. Nagtatampo, oh. Ayaw mamansin, oh. Di ko kasi sinama, eh. Kiss mo na pa. Uy, bait talaga. Alas 12 na, hindi pa ako nakain. Ano ulam, pre? Tulingan pa rin. Aray ko. Masakit yan sa gout. It hurts, baby. Taas ka bungot. Saan galing sila? Oy! Nandiyan ka pala. Mil. Yaw. May mga lumaot ba? Hindi na mga ano? Ganun tawag dito. Tulingan? Putang ng ano, ng lobster. Lobster mga yun, lobster. Maraming huli. Sige, obi. Sige, bungot. Tulingan wala. Kakakalis lang, kala yung may inalis lang daw sila. Ah. Saan si Mateo? Wala naman yung batang yun. Dito ka lang, si mami mo nandun sa dagat. Tara, kain ka muna, samahan kita dali. Samahan kita dali. Papasok ako. Papasok si Papa. Dali ka na, mamaya ka na. Dali, kakain pa tapos. Nagkakain ka muna, nagkakain ka nino. Ay, si Guga, kakain ka daw, punta ka Guga. Ayaw mo na? Tapos na kumain? Meron lang namang makulit dito, banda. Malaglag ka dyan, be. Dito, tuli. Baba. Uy! 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 Pasikat din siya, yun. Halika, dali, dali, dali. Huwag kang tumalon. Nasa school ang mga kapatid niya. Ang ibang kapatid niya nag-uwian na. Siya na lang mag-isa na naman. Nung nandito kasi mga kapatid niya, talagang napakakulit dito. Nakikipaglaro siya doon sa taas lagi kasama yung kuya niya. Uy! Uy! Kiss mo na, Papa. Kiss mo na. Oy! Maalis na ako. Kiss mo na. Uy! Laglag ka, ha? Kakain lang ako. Kakain doon lang ako. Kakain lang eh. Gutom Papa, ikaw. Buti ka kumain ka na. Kakain lang ako eh. Asa yung remote? Doon. Saan? Doon. Walang remote, oh. Ha? Na? Teka, kakain lang Papa. Ito ka muna. Papa, ano? Kakain? Nandito ka? Kakain lang si Papa. Pwede ko naman. Kakain. Saan yung remote, Re? Kakain lang ako, be. Wala nang remote. Baka nandyan. Yan. Babon. Mag-cellphone ka muna. Babon. Aray! Kakain ako, be. Ow! Aray ko. Nanood ka muna sa cellphone, dali. Mew. 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 Aray. Kakain lang ako. Ha? Kakain lang si Papa. Doon lang ako pupunta. Doon. O, tingnan mo. Dito ako pupunta. Dito. Ipaglaro.
Kay. Hmm? Bita na mo, gwapo. Agi. Yeah. Putis. Atis. Agay! Ah! 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 Gigi. Ay, ihi ako. Ihi ako. Doon, ihi ako. Uwi lang ako. Tabi. Yan. Ay, gusto manood. Akin na. Ito na. Yan, nood ka na. Uy, anong pinapanood mo dyan? Yan? Sige. Yan? Ano yun? Okay! Nood ka na dyan, ha? Saan yung lagayan ito? Nood ka lang dyan, nood. Kakain. Ang ulam namin, mga kasord, ay pangalawang araw na. Ginataan na siya, yung tulingan. Sarap nito. Yes. Pangat yan kahapon tapos ngayon, pangalawang araw, ginataan. Nanonood lang siya. Sarap. Thank you, Lord. Kain tayo. Ano to? Kahapon? Ito pa yung kahapon, no? Ginataan ngayon? Sino nagata? Wala na, ko lang naman ang gatas. Lagay lang daw. Mas masarap to bukas. Hindi dagan ng sili. Meron na siling green. Tatlo yan eh. Apat. Kulang pa to sa para magmantika. Kulang pa kulo. Masarap ito. Pag nagmamantika talaga. JJ, ikaw kumain ka na ba? Masarap ito pag mamantika. Tapos may taba ng baboy ba ito, Ray? Ay, kung hindi nila pininoon, sana yung nagmamantika. Oo, yan maganda. Pwede pa naman yata yan eh. Madami pa nun. Palagyan ko ng taba ng baboy mamaya. Mas masarap. Wow! Ang liit naman ng bike niyo. Laro mamaya. Pagkatapos mo kumain, laro tayo. Hintayin mo lang ako. Kakain lang ako. Laro tayo mamaya. Ang talino ng batang yan, biruin mo ang tawag, di ba na, yung shoutout, gago. Gago ang niya, shoutout eh. Ang ginawa niya, ang itinawag niya kay Rhea, Goga. Baliktad. Doon ka muna. Busog mas papa eh. Busog pa. Po! Ay, ayoko na. Po. Sabihin mo na, po. Yo. Putahan mo na kay Kuga. Aray. Hindi ko tinantok. Ay, nakantok. Fish. Fish. Tara, dito sa kwarto. Punta na kayo ni Goga sa kwarto? Wala nung mamo.
Stop recording. Momo. Stop recording. Ang alas 3 na. 10 minutes, alas 3 na ng hapon. Kasi nakatulog ako. Pero, ganoon pa man. Ninibago ako, ano. Kasi lamihis kasi nandun sa kalang, nasa natipuan sila, nagpunta doon, nangalungo. Si JJ tulog na kasama ni Kabangyaw. Si BBL, si Chari na sa school. Ano, yung mga tao sila kabungot, nandun yata kay Chong, nag-ano sila, may ginagawa. Baka nandyan na. So, reflex ko lang to. Ayan. So, eto mga kasoward, kung mapapansin nyo, konti na lang. May bakante na dito. Oh. Diba? So, kasi diba kung nahagip to sa mga vlog ko nung mga nakaraan, makikita yung sobrang dami talaga, as in ito hanggang puno yan dyan. So, nagbawas na kami. Ang dami nang nabawas ito ng mga gamit na yung mga pinagtatapon na, yung talagang hindi na mga gamit. Basta yung mga hindi na talaga namin mga gamit na naka-inback dito. So, marami nang nabawas hanggang sa ma-clear ko talaga to. No. Hindi ko pa kasi maalis dito hanggat hindi magawa yung sa malaking bahay kasi may mga storage kasi doon. Kapag pwede na kaming lumipat doon, ito pipilian pa ulit to. No, hanggang pwede pamigay na yung iba or basta i-dispatch na. Kasi ang gusto ko kasi ay ma-clear kasi may ipapaayos na ulit. Gagawin ko siyang alam niyo pag nandito yung mga bata or may mga bisita, at least matulugan to. Bukod pa dun, no? Tapos itong papaayos ko rin yung pinto nito tsaka yung CR kasi yung ito kasi, di ba nung nakaraan nagtatanong ako kung bakit ang switch ng ilaw doon sa kwarto, bakit nasa labas? Di ba? Nag-ano ako doon kasi laging nasa loob, ang marami ako nakikita nasa loob talaga ang switch. So marami naman nag-comment na depende lang daw yun, meron daw ganun. So may nakikita naman ako mga hotel lang ang room ay nasa labas ang switch. May mga bahay din, pero tingin ko mas marami pa rin yung ang switch ng ilaw ay nasa loob ng CR. No. So ito malupit kasi ang switch nito, itong kapanalig, pag nabuksan mo to, hahanapin mo pa, nandito pa. Ayan oh. Ito ang talagang mali talaga itong pagkagawa nito. Yun. Kailangan kong ipaayos yan. Ito, sira na rin to. Mabilis na naman to. So, pagpasok mo dito, kakapain mo pa dito. Yan. So, ayusin ko lang yung banyo. Dahil, pero hindi pa magagawa ngayon yan. Siyempre, unahin ko muna yung aray ko. Yan. Yan. Katulad dito, itong, ano ba to, oven toaster? Hindi naman to microwave, no? Laki nito, oh. Microwave ba to? Hindi, oven toaster, no? Ano ba tawag ito? Wala bang pangalan? Ewan ko kung anong tawag ito. Katulad ito, maganda yan pag natapos yung malaking bahay, dun mailagay niya sa tamang lalagyan. Diba? Ito yung TV namin na malaki na hindi na napaayos, no? Ito yung bigay ni Ninang Josephine, no? Bago na kasi yung yung kasi laki dito sa bahay dun sa loob. Diba? Yung mga damit. Yan. At ito, meron pa ako siyang TV, oh. Ito naman yung binigay nila Kuya Dang sa akin na una. Ang dami pang mga gamit dito. Kung ako, dispatch ako na lahat yan. Kaso lang may mga gamit kasi dyan ng mga importante pa. Aabot din tayo dyan. Wala, hindi naman pwede basta-basta ko na lang i-dispatch itatapon yung mga yan. Mamaya may mga importante pa dyan. Para ginawa ko kasi itong mga kasaward. Ginawa kong bodega na yung sa baba. Kasi marami mga gamit kasi. Kaya doon sa taas na natutulog ang mga bata pag nandito. Yung ito kasi maluwag sana kung maayos tong area na to. Soon. Yan.
ano lang, dahan-dahan lang. Pinto.